Naku po, ito na mga kababayan, Senador Rodante Marcolita, may buwelta na kay Karen Davila. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, Senador Rodante Marcolita hindi na nakapagpigil pa at nirisbaka na itong si Karen Davila mga kababayan. Kamakailan nga, may panayam itong si Karen Davila kay Senate President Chis Escudero mga kababayan at tinawag na newcomer itong si Senador Rodante Marcolita. Bakit daw ibinigay yung napakasilang committee kay Senador Rodante Marcolita mga kababayan? Ito nga yung Blue Ribbon Committee. Naku po, parang may naaamoy tayo. Bakit ba parang takot itong si Karen Davila na mapunta kay Senador Rodante Marcolita itong Blue Ribbon Committee? Bakit, Karen Davila? May pinagtatakpan ka ba dyan sa yung programa? Para tuloy nga nahalata natin mga kababayan na may kinatatakutan si Karen Davila dahil nga napunta kay Senador Rodante Marcolita itong Blue Ribbon Committee. Kaya itong si Senador Rodante Marcolita hindi na nakapagpigil pa at nirisbaka na nga itong si Karen Davila mga kababayan. Bago tayo pumunta sa risbak ni Senador Rodante Marcolita, panoorin muna natin itong panayam nga ni Karen Davila kay Senate President Chis Escudero mga kababayan kung paano niya minamaliit ang kakayanan ng isang abogado, ng isang napakatagal ng mambabatas dahil matagal nang naging congressman yan, tapos ngayon nga ay isang senador. Ito na mga kababayan, sabay-sabay natin itong panoorin. Okay, and I wanted to ask you, before you move, yes. newcomer Senator Marcoleta, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer. And I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No? I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. What are your thoughts? How did that happen? Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign for Senate presidency. Senator Marcoleta is not a newcomer. In the Senate perhaps, but not in the House. Nakasama ko si Senator Marcoleta nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. He's a litigator, he's a practicing lawyer, and I think neophyte or not, he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson and raise the flag of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ang pagiging bago eh. Hindi rin lamang yung pagiging matanda na. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado. Bago man o luma, matagal man o ngayon lang. We are all senators elected by the people and we have one vote each. Hindi mas maraming boto yung veterano ha. Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all have the same votes and I think it would be unfair to say the least na maliitin yung kakayanan ng bago, ng bata at sabihing mas may kakayanan. Automatic yung mas nakatatanda o mas matagal nang nanilbihan. O ito na mga kababayan, kaya hindi na nakapagpigil pa itong si Senador Rodante Marcolita at rumisbak nga. Hindi man niya riktang pinangalanan itong si Karen Davila mga kababayan, pero wala namang ibang narinig natin o nakita natin na isang news anchor na para bang minamaliit yung kakayanan ni Senador Rodante Marcolita. Bakit daw ibinigay sa isang bagito yung napakasilang committee mga kababayan? Ito nga yung Senate Blue Ribbon Committee. Para bang natatakot? Takot ba kayo? Baka maisama kayo sa mga investigasyon ni Senador Rodante Marcolita ng Blue Ribbon Committee. O ito na mga kababayan, sabay-sabay natin itong panoorin. Ano silang kasanayan? May direksyon ang kanilang bawat hakbang at gampanin na gagawin. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa television. Opo. Napakadali kasi ng trabaho nila eh.
Ang trabaho lang nila magtanong eh. Tanong lang. At saka magparatang. Minsan, Pero kahit kailan, itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Parang nahihinuha ko na Kasi, yan. kasi tinangka ko na ipatawag. Doon sa ABS-CBN hearing nung kaniyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pag tatatanungin ka sa programa nila. Pero pag silang inimbita mo... Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? Anchor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. Yan, yung mga yan. Oho. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mong may pagka-personal Kasi kung ikaw anchor ka dyan, kailangan mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag anchor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, Opo. makikinabang ang tao dito Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan. At kilalang-kilala ka Opo naman, oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo, oho. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng iba yung kaalaman. Magmumold dyan sa isipan ng tao. Ngayon, pananagutan mo bilang anchor na huwag ka maging bias, Kailangan kailangan objective ka. Para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. Tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Kumbaga, public property ka na Totoo po naniniwala sa iyo, nakikinig sa iyo ang tao. Na yun Tama. Kasi kung sino-sino lang halimbawa biglang gumawa ng programa si Saito. Di ba? Opo. Palagay ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito Mga 3 siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakitang ganyan, nakikita mo talagang makakapag-influence. May mga followers po talaga. May followers sila. Opo. Kaya kailangan maging objective ka o kaya ipakita mo na pwede kang maging independent-minded. Yun ang tungkulin mo. Sa ganung paraan, ang tao makikinabang. Opo. Pero halimbawa, kunwari si Nelson, congressman. Bakit naman si Nelson nilagay sa sa isang committee sa Committee on Sports? Ano namang alam na? Mga ganon. Bakit mo... May side comment pa. Bakit mo naman miminosin naman ang kakayahan? Ba't kilala mo ba si Nelson, si Congressman Nelson? Hindi mo ang kilala Maaaring kilala niya sa pangalan, pero yung katauhan at kakayahan niya, baka hindi niya alam. Tingnan mo yung balat ni Nelson. Hindi man maputi ka niya. Bakit nilagay mo sa sports? Okay sana, Sen, kung talagang tinitingnan lang yung qualification. Pero kung may mga nauna pang pangyayari, ang tanong ay, paano nanalo yung taong yan? Yun na nga Sa umpisa pa lang, hindi mo na napakita na ikaw ay may kakayahang maging objective. Yung walang personalan, doon kakikilalanin ng tao Opo. Doon nila makikita na meron silang pakikinabangan sa bahagi ng iyong palatuntunan. Pero antimano na ipakita mo na bias ka sa tao na yon. Pinipersonal mo na kagad. Pinipersonal mo kagad. Paano mo pa siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan ay objektibo? Ay objective. Hindi na. Wala na yun. Wala na Opo. Ang problema ho doon, gumagamit siya ng ibang tao. Baka iniisip niya, magsalita ng hindi maganda, yung ini-interview niya doon sa mga pinatutungkulan niya, Sen. May ganun leading questions. Mapapansin mo naman, yung anchor na yon kahit minsan. Okay. Hindi man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na Siguro yung mga iba, 10 beses niya nang nakapanayam. Pero ako ni mismo.
Ako nakikita ko, anino ko lang, natatakot na yun eh. Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero dito sa ating palatuntunan, nakikita naman nila na gitna tayo. Ay, opo Pag tumalakay tayo ng isang subject matter, wala tayong sinisino. Nilalatag natin. Opo, Hindi, wala tayong basta pinasasama lang. Pinakikita lang natin ang bawat punto para makita na silang mamimik. Yan yung sinasabi ko mga kababayan. Itong si Karen Davila, takot ito. Takot ito na napunta nga kay Senador Dante Marcolita itong makapangyarihan na Senate Blue Ribbon Committee. O, sinabi na nga nitong si Senador Dante Marcolita na kahit anino, takot. Takot sa kanya itong si Karen. Hindi man niya riktang pinangalanan mga kababayan na yan ay si Karen Davila, pero walang ibang pinatutungkulan itong si Senador Dante Marcolita. At yun na nga tuloy, nabunyag. Na itong si Karen Davila pala, pinatawag niya noon nung issue nung kapanahunan ng ABS-CBN para nga matanong, kasi nga magaling ito magtanong eh. Pero siya mismo, ayaw niyang siya yung matanong. Gusto nila na sila lagi nagtatanong. O, tingnan mo Karen Davila, sunog ka tuloy ngayon. Sunog ka tuloy ngayon kay Senador Dante Marcolita. Dapat kasi kayong mga nasa mainstream media, kayong mga journalist, dapat kayo nasa gitna kayo. Hayaan mo na lang kami mga vlogger. Kasi kami mga vlogger. Ito talagang kaya balang musika mga kababayan. Pero itong mga journalist na ito, dapat ito ay magbabalita ito ng patas. Kasi nga sila yung mas kilala eh. Sila yung mas maraming mga supporters mga kababayan eh. Lalong-lalo na pagkatulad ni Karen Davila na napakatagal na talaga sa industriya ng pagbabalita. Yan dapat ang isipin nila. Dapat wala silang kinikilingan. Walang pirinoprotektahan. O serbisyong totoo lang. Pero itong iba, katulad na sinabi ni Senador Dante Marcolita, yung iba, pabalik-balik na lang sa kanyang programa. Pero siya ni minsan, hindi man na siya naimbitahan kahit isang beses. Ano bang ibig sabihin dyan mga kababayan? Baka yung iba, laging nagbabayad para ma-expose doon sa kanyang programa. Para magkaroon ng maraming boto. Kaya ganon ang parang ano natin, tawag nito mga kababayan, yung maiisip natin. Ibig sabihin, ito si Karen Davila, hindi nalalayo. Sa bagay mga kababayan, maraming talaga napakaraming bayarang media, hindi nalalayo. Nagbabayad ito sa kanyang mga guest mga kababayan. Yun ang ano, dito na lang muna. At bago tayo magtatapos, shoutout lang muna tayo. Shoutout muna tayo ha. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Ma'am Bergie Vereligious ng Pulilan, Bulacan. Tanggalin ko lang ito. Sa kanyang mga apo, si Coco, si Dion at saka si Yuri. Shoutout na rin kay Randy Nulya. Shoutout na rin kay John De La Rusa. Shoutout kay Randy Sagrik. Randel Sagrik pala, sorry. Shoutout na rin kay Remedios. Shoutout kay Josephine Maghari. Shoutout kay Iliani Agriti. Shoutout kay Nilda Duke. Shoutout na rin kay sino ba ito? Manuel Kagulada. Shoutout kay James Alcun. Shoutout kay James Alcon Palasuri. Shoutout kay Clarita Dacanay. Shoutout kay Ramon Garcia. Shoutout kay Margarita Estrada. Shoutout na rin kay Tito Abila. Shoutout kay Irini Juniro. Shoutout kay Maridel Incalyado at kay Joel Drags. Kay Hilinets, shoutout na rin at kay Eugenio Itim. Yun ang naman dito lang muna. Kay Milda Pascua pala ng Bulacan, shoutout rin sa iyo ma'am. At once again, this is Rundi TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.